muna siyang enjoy muna siya yung pagkabata niya. I-enjoy niya po muna yung pagkadalaga niya. Kasi mahirap pala pag may asawa at anak ka na eh. Kahit pag wala kayong pera, wala kayong bahay, mahirap din po. Mahalaga ang sapat na nutrisyon at pangangalaga sa isang buntis. Pinaliwanag sa atin yan ng isang OB gynecologist. Kapag nagbubuntis ka, pag nagdadalang tao, no, kailangan talaga na may sapat na nutrisyon para sa iyo at sa baby mo. So, sinishare mo kasi yung nutrients sa katawan mo eh. So, kailangan talaga sapat sa iyo at saka sa baby mo yung nutrients sa katawan mo. Lalo na in the first trimester or even bago ka pa magbuntis, dapat meron ka ng folic acid supplementation at least 400 micrograms every day. Pero if meron kang history of neural tube defects or kung meron kang baby na nagka-problema sa brain and spinal cord, dapat iakyat mo pa to 4 milligrams per day. Tapos, syempre, importante din yung ferrous sulfate or yung iron sa katawan ng isang mother, pati na rin ang calcium carbonate at yung iba pang mga multivitamins. Mahalaga rin ang regular na pagpapatingin sa doktor kapag nagdadalang tao. As soon as malaman mo na buntis ka, kailangan mo na talaga magpa-prenatal check-up. In the first trimester, every 4 weeks ito, up to 28 weeks. After 28 weeks naman, every 2 weeks na ito, hanggang 36 weeks. At after 36 weeks, kailangan weekly na ang prenatal check-up hanggang mga anak. Sa pamamagitan ng mga prenatal check-ups, maaagapan ang mga posibleng komplikasyon sa pagbubuntis. Kaya importante yung mga prenatal check-ups kasi minsan wala mga sintomas to mga to. Pero lalo na kung first-time mommy ka, you are at risk for pre-eclampsia or yung pagtaas ng BP or merong hypertension sa isang pagbubuntis kasama ng protein spillage sa kanyang ihi or yung tinatawag natin proteinuria. At tayo mga Pilipino, we are at risk also for gestational diabetes mellitus. We have also yung mga lab tests for that as well. Sa Health Center ng Barangay San Jose, may mga serbisyong pangkalusugan naman para sa mga buntis. Pero dahil sa kakulangan sa sapat na kaalaman, may mga hindi nakakakuha ng mga serbisyong ito. Meron tayong mga free services para sa mga buntis. May free prenatal check-up tayo. Meron din tayong free na postpartum check-up. Yun yung after nilang mga anak. May mga free vitamins, ferrous sulfate, and free vaccination para sa mga buntis. Mahigit 8,400 ang residente ng barangay. Nasa 20% ng populasyong ito ang buntis. Paano po na suservisan lahat ng mga buntis dito? Paano nyo rin po hinihikayat na magpunta sila sa health center? May schedule tayo, so hindi sabay-sabay. So may scheduling tayo, Tuesday, Thursday, ang prenatal day natin. And then yung mga barangay, nag-ikot-ikot sila. Then meron tayong tinatawag na pregnancy tracking ng mga barangay health workers. So, yung pregnancy tracking, meron kasi silang target, ang mga barangay health worker natin. So isa na yun is target na makahanap sila ng mga buntis within the barangay. So magbabahay-bahay sila para ma-check kung sino yung mga buntis. Tapos isasama nila dito sa health center para magpa-pre-check up. Bukod sa mga serbisyong ito, nagbibigay din sa center ng gabay sa family planning at libreng contraceptives.